Hello, hi, and welcome to another video dito sa Mimita Chinita channel. And for today's video, I'm going to teach you how to create a puzzle theme IG feed. If you're new to this channel, please do not forget to hit on that subscribe button for more content creation on social media tips. So, sa mga nagtatanong, kailangan pa ba yung IG feeds? Parang karamihan sa mga content creator ngayon, puro mga reels yung ginagawa. Parang people do not even follow you just because of the aesthetics of your IG feeds. Pero, more on the contents of your IG reels. Well, alam nyo ba, sa social media, it has changed so much in the last couple of years. Tapos, paminsan-minsan bumabalik kung ano yung parang napagsawaan na. For example, sabi nila dati, ayaw na ng mga tao ng mga blogs kasi people don't like reading. At nag-search yung mga tao sa mga long format videos. But apparently, may mga blogs pa rin na kumikita and people still go to the blogs to read some of your posts kung talagang fina-follow nila kayo. And another example is the long format videos. 'Di ba? Kaya nga ang daming nausong vloggers, ang daming mga naging YouTubers because of those long format videos. Pero during the pandemic, doon mas umusbong yung mga short format videos. Kaya dumadami na yung mga naging TikTokers or ano yung TikTokers ba tawag sa kanila. And nagkaroon na rin ng mga reels sa IG at saka sa FB and even YouTube, nagkaroon na rin siya ng YT shorts. Pero, kung mapapansin natin, it's still important na gumagawa pa rin ng long format videos both for YouTube and also in Facebook. At ngayon, naikwento ko na sa inyo kung bakit importante pa rin na marunong tayong gumawa ng IG feed kahit na yung mga tao ngayon ay hindi na doon agad-agad nagfo-focus para lang i-follow tayo, or people now find us more sa reels kesa sa pupunta sila sa profile, makita na uy, ang ganda naman ng feed ng taong to. Importante pa rin na alam natin kasi malay natin baka bumalik na naman yung ganong trend or ganong reason ng mga tao kung bakit sila nagpa-follow. Ituturo ko sa inyo kung paano, and we are going to take an example of one of my friends' Instagram. And ang maswerte kong napili ay si CJ San Pedro. Wow! So, very short history lang namin ni CJ. Siya yung una kong nakapag-collab. Hindi pa ako YouTuber noon. As in, parang wala pa ata masyadong nangyari sa channel ko. Or wala pa ata akong channel noon. Tapos siya, may channel na siya. Unti na lang monetize na siya that time. Gumagawa siya ng reaction videos noon sa mga kumakanta. Kasi he is a singing coach and now he is a gleam artist. On one of my shorts, pinakita ko na kung ano yung mga pwede mong gamiting themes for your IG feed. Pwede kang rin gumamit ng presets or filters para kunwari yun na yung theme mo para mas madali, di ba? Kasi naka-preset na siya. So, ilalagay mo na yung picture, depende sa app na gamit mo. Tapos, ilalagay mo na lang yung preset. And for filters, pwede naman gumamit ka rin ng Instagram filters. Tapos, yun na yung para magiging theme mo. Ako tinry ko yun eh. Check this out. O, diba yan? So, yan yung mga tinatry ko sa sarili kong Instagram. And, kung pupunta kayo sa Instagram ko, especially the personal ones, ang dami ko siya mga testing kasi lang pang testing yon. While the Mimita Chinita page, kahit paano, I try to make it more maayos tingnan. Pero, hindi ko kasi masyadong fina-focus yung Instagram. Talagang more on YouTube and promoting lang yung Instagram and Facebook ko. Pero yan, try ko pa rin. Kasi nga, syempre, as a social media content creator, kailangan marunong ako gumawa ng content sa lahat ng or sa maraming social media platforms. Kasi para sa mga clients ko, diba? And so, enough about the history. Let's just talk more about this Instagram feed. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa, how I do it on Canva, and I hope you enjoy this video and you find this very educational. So, ito yung IG account ni CJ. Yan, follow nyo siya. Tapos, una kong ginawa, syempre, Canva. And then, from Canva, dun ko pinili yung grid na theme para mas madali na sa akin mag-edit. So, yan, type nyo lang. IG grid, tapos lalabas yung mga examples, and then, piliin nyo na lang yung gusto nyong gamitin na template. So, dito, pipiliin natin yung pinakauna na template. So, ang susunod natin gagawin ay pipili tayo ng color scheme.
And gagamit ako ng isa sa mga pictures niya para mas maging coherent yung ending na product. So, yun yung napili kong picture niya. And ang next step ay maglalagay tayo ng background na color. So, para magawa yun, gagawa tayo ng malaking square. And then, pipili tayo ng kulay from the color scheme ng picture na pinili natin. And then, papalitan na lang natin yung transparency. Ang idea dito is ito yung magiging parang pinaka background color para mas maging cohesive sila kapag nilagay-lagay mo na yung iba-ibang bagay na gusto mong ilagay sa puzzle. And then, syempre, pili tayo ng medyo neutral na kulay. And for the transparency, normally I go for like 75 to 80. Depende kung ano yung maganda para sa magiging overall look ng ating theme. Ayan. Tapos, wag niyo munang burahin yung pictures kasi mamaya baka mas maganda na merong background picture bago niyo siya i-post sa Instagram. Ayan. So, sa mga nagtataka, ano ba yung puzzle theme? Kasi bakit ganyan yung ginawa ko? Parang naglagay lang ako ng mga box at saka pictures ni CJ. So, pag sinabi mo kasing puzzle theme, pag tinignan nyo yung feed ng isang Instagram account, makikita nyo na may nabuong bigger picture behind each post. So, sa sample na to, nakikita nyo, 'di ba, may mga picture dun sa likod ng transparent na square. Bali, per square na yan yung magiging per Instagram post. So, yung nakikita nyo ngayon na ginagawa ko, yan yung magiging big picture kapag tiningnan nyo yung buong feed ni CJ. Para dito sa account ni CJ, naisip ko na favorite color niya kasi yung blue. Tapos, gusto ko ipakita na parang professional yet artistic. Kaya, gumamit tayo ng parang geometric na theme para sa kanya. Tapos, ang maganda pa dito sa mga squares na to, very functional din siya kasi pwedeng maglagay siya ng mga inspirational words o di kaya quotes or announcement. So, yun din yung reason kung bakit naisip ko na ganyan yung gagawin kong motif para sa kanyang IG theme. So, kapag tapos ka nang ilagay yung mga designs mo, yung bigger picture, pwede mo na ngayong burahin yung mga picture din sa background. It's up to you. Ayan. So, ito na yung final or finished product ng theme na ginawa ko for CJ. So, ayan na nga, 'di ba? So, ngayon na ituro ko na sa inyo kung paano gumawa ng IG fees. Kung gusto niyo magpagawa, again, just follow me on my socials. I-send nyo lang ako ng email. Medyo limited lang talaga yung slots ko for now kasi I'm really focusing more on my YouTube and also on my affiliate marketing. So, check out nyo rin yung mga post kong yon. Every now and then, I would be giving some tips na tututunan ko sa affiliate marketing kasi nga, nag-umpisa pa lang ako. And syempre, thank you so much for watching this video. Again, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe and I hope to see you on the next one. Thank you so much. Bye!